ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Kale Love Story, hindi talaga nawawala ang sakit sa usapin ng pag-ibig dahil may mga pagkakataong may isang kailangang masaktan. Pero kapag totoo ang nararamdaman, hindi mo iyon kailangang agawin dahil kusa iyong dumarating sa tamang sandali. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang umasa sa pag-ibig na hindi mo alam kung para sa iyo ba talaga? Isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Christian. Ako po ay 28 years old mula sa Pasig. Lumaki ako sa isang tahanang may istriktong mga magulang kung saan ipinagbabawal ang pakikipagrelasyon lalo na noong nag-aaral pa lamang kami. Kaya naman, sa buong buhay ko, isang beses pa lamang akong tunay na umibig. At nangyari iyon 2 taon na ang nakalipas. Tahimik at simple lamang ang mundo ko noon bilang barista sa isang maliit na cafe sa Taguig kung saan maraming opisina ng mga BPO company. Karaniwan sa mga customer namin ay mga call center agent na papasok pa lang sa trabaho o kararating lang mula sa shift nila. Isa sa mga naging regular na customer sa cafe namin ay si Sined. Mabilis siyang nag-iwan ng marka sa akin dahil mabait siya sa aming mga staff. Tuwing umu-order siya, lagi siyang nakangiti at nakikipagbiruan pa na para bang hindi siya pagod mula sa magdamag na trabaho. Noon, pangkaraniwang customer lang ang tingin ko sa kanya. Doon ko unti-unting naramdamang may nagbabago sa simpleng mundong kinasanayan ko. Sa bawat pagdaan niya, may kakaibang saya na dahan-dahang sumisilip sa puso ko. At sa unang beses sa buhay ko, may isang taong nagparamdam sa akin na pwedeng maging espesyal ang ordinaryong araw. Si Sined ang nagsimula ng pagbabagong iyon sa akin. Good morning, Sir Ned! Good morning din. Mukhang ako na naman yata unang customer nyo ha. As usual, sir, kayo ulit. Ano bang dapat tawag sa inyo niyan? Early bird o night owl? Early night owl? Nawala pang tulog hanggat hindi pa nakakapagkape. Ibang klase din kayo, sir. Kape ang pampatulog nyo. Nasanay na kasi yung sistema ko eh. Kapag di ako nakakainom ng kape, nagtatantrum yung katawan ko. Ay, paano nga yung tantrum? Patingin? Hindi na, wag na. Grabe, ganadong-ganado pa rin kayo kahit na magdamag kayo nagtatrabaho. Siyempre, nakita na kita eh. Hello, si sir! Ay, ano po palang order nyo? The usual? Alam mo na yan. Isang large brewed coffee, no sugar, para diretso tulog pag uwi. 1 large brewed coffee for Sir Ned, no sugar. Anything else, sir? Wala na, yun lang. That would be 150 pesos po. Ito. I received 200 pesos. Ito po yung sukle. Salamat. Mukhang sanay na sanay ka na dyan sa ginagawa mo ha. Madali lang naman po to eh. Mukha lang mahirap kapag pinapanood. Pero kapag nasanay na yung katawan mo, kahit nakapikit pa ako, kayang-kaya ko na to. Mukhang biyasa ka na sa ginagawa mo eh. Ilang taon ka na nga bang barista rito? Bago lang. Kakapasok ko lang after ng pandemic. Pero dati na talaga akong barista kaya di na bago sa akin tong trabahong to. I see. Kayo po, gaano na kayo katagal sa call center? Around 3 years na rin. Palipat-lipat nga lang ng company. Ay, bakit naman? Iba-iba yung rason eh. Iniwan ko yung first company ko dahil nagiging toxic na yung work environment. Yung pangalawa naman, overwork, tapos delayed pa yung sahod. Kamusta naman itong company nyo ngayon?
So far, okay naman sila. Medyo questionable yung ugali ng TL namin pero wala, tolerable naman. Gusto ko nga rin sanang mag-call center kasi sabi nila malaking kinikita dyan. Kaso di ko na tinuloy. Bakit naman? Try mo, pwede kitang i-refer kung gusto mo. Hindi na. Baka mamaya magpanik lang ako kapag may kausap na ako. Hindi pa naman ako magaling mag-English. May mga non-voice agents naman eh. Karaniwan sa chat lang sila, email, social media, mga ganon. Pero sa bagay, kung ako tatanungin mo, mas maganda na tong trabaho mo. Bakit nyo naman po nasabi yan? Kasi yung ganda mo, bagay iharap sa mga tao eh. Hindi pwedeng nakatago lang yan sa likod ng keyboard. Uy, grabe naman po kayo mambola, sir. Mamaya paniniwalaan ko yan. No joke. Ibang klase yung ganda mo. Very, very classic. Para kang si Gloria Romero nung kabataan niya. Ay sus, kailangan nyo na talaga magkape kasi masyado nang matamis yung mga lumalabas dyan sa bibig nyo. Eto na po, large brewed coffee to go. Alright, salamat. See you again tomorrow? Yes po, bukas ulit. Kailangan ng kape? Kasi matamis na yung lumalabas sa bibig? Ate ko, ang corny mo makipaglandian. Uy, Mara, kanina ka pa dyan? Oo, kanina ko pa kayo sinisilip magharutan ng Prince Charming mo. Prince Charming ka dyan. Tapos, kunwari ka pa. Aminin mo na, bet mo yung customer nating yon, no? Ano ulit pangalan? Si Sir Ned? Hindi Wala akong gusto sa kanya. Ikaw talaga, kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Ay nako, Kristen, wag mo nga akong pinaglololo ko dyan. Yung mga ngiting yan, yung mga pa-cute na boses mo tuwing kausap mo si Sir Ned, isa lang ibig sabihin yan. Ano naman? In love ka na sa kanya. Okay naman sa in love? In love agad? Hindi ba pwedeng attracted lang ng slight? Oh sige, attracted na akong attracted. At least inamin mo, na bet mo siya. To be honest, cute din naman kasi siya. Tsaka, ang gaan niyang kausap. Kaso, mukha siyang high maintenance, no? High maintenance man o hindi, isa lang ang nakikita ko based sa daily interactions nyo. May gusto kayo sa isa't isa. Ay, ang eme mo naman. Funny pa naman ako. Funny walain. Totoo nga. Alam mo, marami na akong love life na pinagdaanan at alam ko na ang galawan ng mga lalaking yan. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero marami na akong flavors na natikman kaya basang-basa ko na yung mga galawan nila. Basta, ayoko mag-assume. 'Di ba sabi nga nila, never assume unless stated. Noong una ko siyang makita, agad kong naramdaman na iba si Ned sa mga taong nakilala ko na. May taglay siyang ayos, linis, at dating nakusang nakakakuha ng pansin ko. Bukod pa roon, napakadali niyang lapitan at may gaan sa pakikitungo na hindi pilit. Kaya hindi kataka-taka na unti-unti siyang tumatak sa isip at damdamin ko. Malambing din ang boses niya tuwing nakikipag-usap siya sa akin. Kaya may dating sa akin ang bawat salita niya. Naging mas close pa kami ni Ned sa mga sumunod na buwan. Sa araw-araw naming small talks, madalas niyang ikwento sa akin ang tungkol sa pamilya niya sa probinsya. Ang mga struggle niya bilang breadwinner, pati na rin kung paano siya nangangarap para sa kinabukasan ng pamilya niya. At dahil sa closeness na nabuo naming dalawa, may mga pagkakataon noon na inaaya na rin niya akong lumabas. May mga panahon na iniimbitahan niya akong samahan siya sa opening ng restaurant ng kaibigan niya. Inaaya rin niya akong mag-bowling at manood ng sine kapag nagkakasabay ang day off namin. Noong mga panahong iyon, napapaisip na ako kung baka totoo nga ang sinabi sa akin ni Mara na baka interesado rin sa akin si Ned. At dahil hindi ko pa noon naranasang umibig, hirap akong basahin ang sitwasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung friendly lang ba talaga siya o may gusto na siyang ipahiwatig sa akin. Ganoon pa man, hindi ako masyadong umasa dahil baka mali lang pala ang iniisip ko. Dear Kale Love Story, doon ko dahan-dahang naunawaan na mas malalim na pala sa simpleng paghanga ang namumuo sa puso ko para kay Ned.
Habang mas nakikilala ko siya, mas gusto kong maniwalang may kakaibang saysay ang bawat pagpapakita niya ng lambing at atensyon. Hindi ko man agad masabi sa sarili ko, ramdam kong may nababago na sa loob ko. At ng araw na iyon, sa wakas ay luminaw rin ang matagal nang bumabagabag sa isip ko tungkol sa kanya. Nandito na tayo. Salamat sa paghatid Wala yun. Ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo kasi sinamahan mo ako ngayong araw. Kahit na dapat nagpapahinga ka kasi day off mo ngayon. Okay lang naman yun. Actually, nag-enjoy nga ako ngayong araw Worth it namang i-sacrifice yung day off ko kung ganito lang ding klaseng bonding yung kapalit. Sana araw-araw na lang day off mo, no? Para mas madalas tayong magkasama. Ay, kung mayaman lang sana ako, edi aaraw-arawin kong day off ko. Kaso, kailangan natin kumita ng pera para may panggala tayo. Basta ako, masaya na ako na nakikita kita araw-araw. Bonus na lang yung paglabas-labas natin. Sweet mo naman. Ikaw sinasanay mo ako sa mga ganyang banat mo. Mamaya, hahanap-hanapin ko na yan. Totoo naman kasi. Di ka pa nga umaalis, namimiss na kaagad kita Grabe! Ako lang to! Totoo nga. Tuwing kasama kita, parang nagliliwanag yung mundo ko Hala si OA. Kung makapagsalita, akala mo naman. Ay nako, mas mabuti pang pumasok na ako sa loob at baka kung saan pa mapunta tong usapan natin. Sandali lang. Pwede bang makahingi ng goodnight kiss man lang? Sa susunod na lang. Sige na, please. O sige na nga. Kahit anong klaseng kiss pa yan. Para naman masaya ako pag uwi ko. Sige, halika rito. Isa pa. Okay na yun. Sana lang. Sige na, bitin Tagalan natin kahit 3 seconds lang. Oo, sige. Last na Teka lang, Ned. Sandali lang. Bakit? Hindi pa ako ready sa mga ganyang bagay. Pasensya ka na Sorry. Nadala lang ako. Alam ko na mas open na ngayon ang mga tao pagdating sa mga ganyang bagay pero iba pa rin kasi ang pananaw ko sa mga ganyan Naiintindihan ko naman. Hindi. Kailangan kong i-explain sa'yo to para malinaw. Para sa akin kasi sacred yung bagay na yon. Ibibigay ko lang yung sarili ko para sa lalaking mapapangasawa ko at hindi sa kung kanino lang. So, kailangang kasal muna bago... Ganun na nga. Gusto ko kasi na kapag nangyari yon, hindi na lang siya basta pisikal lang. Yung magiging special na siya kasi may basbas na yun ng Diyos. Alam mo, Kristen, ngayon lang ako nakakilala ng katulad mo. Akala ko nga magagalit ka kasi sinubukan kong humirit sa'yo pero hindi In-explain mo ng maayos sa akin yung side mo. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Salamat. Sana maintindihan mo kung bakit ganito ko pinapahalagan yung sarili ko. Ganito ako pinalaki ng mga magulang ko May prinsipyo. Wala kang dapat ipag-alala dahil naiintindihan naman kita. Yun naman ang gusto ko may proper communication tayong dalawa. At least, alam ko na ngayon kung anong gagawin ko. So, kailangan kong sundin yung tradisyonal na panliligaw para mapasagot kita, no? Teka, nililigawan mo ko? Hindi pa ba halata? Hindi. I mean, ramdam ko naman. Pero ayaw lang kitang pangunahan kasi... Oo, tama yung iniisip mo. Gusto kitang ligawan, Kristen. Totoo ba yan? Sa tingin mo ba kinukulit kita araw-araw sa trabaho tsaka inaaya kitang mamasyal dahil gusto lang kitang maging kaibigan? Hindi, no? Gusto kitang maging girlfriend. Alam ko na wala ka pang experience pagdating sa mga ganitong bagay pero handa akong gabayan ka. Hindi kita mamadaliin. Gusto mo ng old-fashioned? Sige, one step at a time tayo hanggang sa maging komportable ka ng kasama ko. Yun kung papayag ka magpaligaw. Wala naman sigurong masama kung subukan natin, di ba? At least sa ganong paraan, may oras tayo para kilalanin pang isa't isa. Dear K Love Story. Pagkatapos noon, hindi na inulit ni Ned ang naging pagtatangka niya sa akin. Imbes na ma-off o tuluyang tumigil, pinili niyang ipakitang marunong siyang maghintay.
Doon ko mas napatunayang hindi siya tulad ng iba na basta na lang sumusuko o nagmamadaling makuha ang gusto nila. Kaya sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy pa rin ang panliligaw niya sa akin. Hindi para pilitin akong pumasok sa isang relasyon, kundi para makita kung magiging komportable ba kami sa isa't isa. Hindi ko kailanman naramdaman ang pressure mula sa kanya. Sa halip, ipinaramdam niya sa akin kung gaano kasaya ang umibig. Kahit noong mga panahong hindi ko pa maibigay sa kanya ang relasyong inaasahan niya, ginawa pa rin niya ang lahat para maging komportable ako sa piling niya. Binigyan niya ako ng maraming dahilan para mapagkatiwalaan ko siya. Kilig na kilig nga ang mga kaibigan at katrabaho ko noon dahil first time lang nila akong nakitang nagbukas ng puso para sa ibang tao. Matagal ko rin kasing iningatan ang puso kong ito dahil natatakot akong baka paglaruan lang ito ng maling tao. Pero sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay safe na safe ako kay Ned. Iniisip ko nga noon na baka siya na talaga ang tamang taong matagal ko nang hinihintay. Sa mga unang buwan ng pagde-date namin ni Ned, masasabi kong naging smooth sailing ang lahat. Wala akong ibang naramdaman kundi puro tuwa at kilig tuwing kasama ko siya. Pagkatapos ng trabaho ko at bago magsimula ang shift niya, sabay kaming nagdi-dinner sa labas. Hindi lamang iyon dahil halos oras-oras din kaming nag-update sa isa't isa. Sa mga simpleng kumain ka na ba o ingat ka sa biyahe, sapat na ang mga mensahe niyang iyon para mabuo ang araw ko. Sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na iyon, ramdam ko ang effort niya. Para sa isang tulad kong no boyfriend since birth, bago sa akin sa mga karanasang iyon. At sobra akong natuwa dahil para akong bida sa isang rom-com na pelikula. Pero pagdating namin sa 3 buwan ng pagde-date namin, doon ko na napansin ang ilang pagbabago sa ugali ni Ned. Unti-unting nabawasan ang mga tawag at mensahe niya para sa akin. Kung dati siya ang laging nauunang mag-chat, ako na ang karaniwang nangungumusta sa kanya. Ang dating mahahaba niyang mensahe, naging 2 o 3 salita na lang. Kapag nagkikita kami, ramdam ko ang tila pagkawala ng interes niya sa akin. Hindi ko alam noon kung ako lang ba ang nag-iisip o talagang may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Doon ko unti-unting naintindihan na hindi pala pareho ang bilis at lalim ng damdaming sabay ninyong binubuo. Habang ako ay mas lalong napapalapit sa kanya, siya naman ay tila unti-unting lumalayo. Sa kabila ng lahat ng saya noong una, nagsimula ko nang maramdaman ang lamat na ayaw ko sanang paniwalaan. At sa pag-uusap naming iyon, doon ko makikilala ang katotohanang matagal nang bumabagabag sa puso ko. Daming ka-chat Ang sabi ko, ang dami mo namang kausap sa chat. Yung mga kaibigan ko to. Ang kukulit daming tinatanong. Ay naku, O bakit? wala. Ngayon na nga lang tayo magkasama tapos busy ka pa dyan sa cellphone mo. Hindi naman ako laging nagsiselfone Tsaka saglit lang naman yung pagre-reply na ginagawa ko. O eto na, bibitawan ko na tong cellphone ko. Ano bang gusto mong gawin? Di ko alam. Ano ba kasing pinunta mo rito sa bahay? Para makasama ka, ano pa ba? Tatambay lang, ganun. Siyempre, para makapag-banding tayo. Asa na yung banding? Sorry na, na-excite lang ako kasi ngayon lang ulit nabuhay yung GC namin O sige, bumalik ka na sa GC nyo. Baka marami ka nang namimiss dyan sa usapan nyo Hindi, mamaya na to. Mas importante ka kaysa sa mga kaibigan ko. Sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit Baka mamaya iniisip mo na dyan, di pa nga tayo magjowa pero pinagbabawalan na kita. Di naman yun yung iniisip ko Gets ko naman yung point mo at tama ka naman. Sa'yo dapat ako nakafocus imbis na sa mga kachat ko. Pasensya na kung nasira ko yung mood mo. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nasasabi mo yung saloobin mo. Di ba nga ang usapan natin, i-communicate natin yung mga nararamdaman natin. Mabuti yan na nasasabi mo sa akin yung mga ginagawa ko na hindi mo gusto. At least, naaayos agad natin. Pero since nandito na tayo sa topic na to, may gusto lang din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ako perpektong tao, Kristen.
Hindi ako katulad ng mga napapanood mo sa pelikula o yung mga bidang lalaki sa mga libro. Hindi ako ganun ha. Alam ko, hindi naman ganun ang tingin ko sa'yo eh. Ay, naisip ko lang kasi na baka masyado nang mataas yung standard na sinet mo para sa akin. Baka hindi ko na tuloy maabot. Wala naman akong standard na sinet ah. Ikaw mismo ang nag-set nun. Minsan kasi napapansin ko lang na ang bilis mo yatang mairita sa akin. Tulad ngayon, kauwi lang natin galing sa labas pero parang bad mood ka na naman. Hindi naman ako bad mood. Hindi ko lang nagustuhan yung magkasama na nga tayo tapos nasa ibang tao pa yung atensyon mo. Ay, saglit lang naman yun eh. Nag-reply lang ako ng mabilis. Alam mo, Kristen, may buhay din ako. May pamilya ako, may kaibigan ako, may trabaho ako. Matik na maahati talaga yung atensyon ko. Sana maintindihan mo yun. Naiintindihan ko naman. Parang hindi naman eh. Okay, sige. Tapos na tayo dyan sa kaka-cellphone mo. Hindi na yun big deal. May ibang rason pa kasi ako eh, kaya ako nagkakaganito. Ano pa? Nitong nagdaang araw, napapansin ko na parang nagbabago yung pakikitungo mo sa akin eh. Paano nagbago? Hindi kita maintindihan. Nung unang buwan natin, sobrang sweet mo sa akin. Sobrang caring, sobrang protective. Pero ngayon, parang hindi ko naramdam yung mga yun. Siyempre, ganun talaga sa simula. Hindi naman forever na magiging ganun yung sitwasyon natin eh. Minsan may mga highs and lows din ng relasyon. Di lahat ng araw masaya. Pero ang mahalaga, pinipili pa rin natin ang isa't isa. Kailangan ko rin naman paminsan-minsan ng konting validation. Kahit simpleng acknowledgement lang na concern ka pa rin, na interesado ka pa rin. Kasi, to be honest, nitong mga nagdaang araw medyo dry ka na mag-reply sa akin eh. Iniisip ko tuloy kung may nagawa ba ako, may nangyari ba, bakit bigla kang nagbago? Hindi, wala. Wala kang ginawa. Walang nangyari. At hindi ako nagbago. Minsan talaga busy ako at may mga pagkakataon na hindi ako nakaka-reply agad. Pakiramdam mo dry yung mga reply ko dahil tao lang din naman ako. Napapagod din ako. Ako rin naman, busy din. Naiintindihan ko yun na may sarili-sarili tayong buhay pero never ko namang pinaramdam sa'yo na busy ako o pagod ako eh. Sorry. Siguro gusto ko lang ding magpahinga minsan. Ayoko kasing ituring tong pagsasama natin na parang trabaho na kailangan may update. Kailangan oras-oras magkausap, ganun. Gusto ko yung klase ng relasyon na secured. Yung hindi na kailangan ng validation kasi may tiwala na tayo sa isa't isa. Pasensya ka na. First time ko lang din kasi pumasok sa ganitong relasyon eh. Kaya hindi ko pa alam kung ano ba dapat yung ginagawa. Masyado ba akong nag-overreact? Medyo. Magtiwala ka lang sa akin. Huwag mong i-overthink ang mga bagay-bagay. Sige, susubukan ko. Nang sabihin ni Ned na susubukan niyang ibigay ang validation na hinahanap ko. Umasa akong may magbabago pa sa pagitan naming dalawa. Pero nang lumipas ang ilang linggo, wala pa rin akong naramdamang inaasahan kong paglapit mula sa kanya. Nanatili siyang malamig at tila ba unti-unti nang nawawala ang interest niya sa akin. Kaya napaisip ako noon kung nag-iba na ba siya. Dahil hindi niya makuha ang gusto niya, baka nagsawa na rin siya sa panliligaw sa akin, kaya unti-unti nang lumabas ang totoo niyang ugali. Dumating ako noon sa puntong pakiramdam ko, one-sided na lang ang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Ako na lang ang nag-e-effort para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. At kapag nagkikita kami, parang ako na lang din ang totoong masaya na magkasama kami. Siya naman, tahimik, laging malayo ang iniisip at tila walang gana. Ang palagi niyang dahilan noon, sobrang busy raw siya sa trabaho. Naiintindihan ko naman iyon dahil alam kong mabigat talaga ang graveyard shift at nakakapagod ang line of work niya. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi na iyon simpleng pagod lang. May kakaiba na sa mga kilos niya. Dear Kale Love Story. Doon ko mas malinaw na naramdaman na may mga pagbabagong hindi pala natatakpan ng pag-intindi at pagpapasensya habang mas lalo kong pinipiling unawain siya. Mas lalo ko namang nakikitang may lumalayo sa pagitan naming dalawa. Parang unti-unting nawawala ang dating init ng samahang sabay naming binuo.
At sa araw na iyon, sa wakas ay dumating ang sagot sa lamig at pananahimik na matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko. Ay, sa wakas, makakapag-break na din. Daming tao ngayon, no? Weekends kasi. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo bago pa magsidatingan ulit yung mga tao. Ay, mabuti pa nga. Ha? Si Ned ba yan? Ha? Nakita ko yung notification sa phone mo. Pangalan ni Ned? Teka, magkausap kayo? Hindi. May tinanong lang ako sa kanya tungkol sa work niya. Sa work? Tungkol naman saan? Yung kaibigan ko kasi, naghahanap ng lilipatang company, call center din yun. Sinuggest ko yung company nila, Ned. Okay. Hindi ko alam na magkausap pala kayo. Hindi nga kayo nag-uusap kapag nagpupunta siya dito pero magka-chat pala kayo. Kailan pa kayo naging close? Grabe naman sa close, hindi naman ganun. May tinanong lang talaga ako sa kanya. Pero friends kayo sa Facebook. Oo, in-add ko siya. Bawal ba? Kung gusto mo, i-unfriend ko na lang siya. Ay, hindi. Okay lang yun. Nagulat lang ako kasi hindi ko inakala na nag-uusap pala kayo. Di niya nasabi sa akin eh. Sa tingin ko, hindi naman yun gaanong importante para sabihin pa niya sa'yo. Ano palang sabi niya? Ano yung laman ng chat niya sa'yo? Sandali lang ha, basahin ko. Tinatanong niya kung naka-break daw ba tayo ngayon. Weird naman. Bakit sa'yo pa niya tinanong? Pwede namang ako na lang mismong i-chat niya. Ewan ko. Uy, baka mamaya iba nang iniisip mo dyan Uy, hindi. Ang weird lang. Huwag mo nang isipin yun. Kumain na nga lang tayo. Oh, di mo yata ginagalaw yung pagkain mo. Wala kang gana? Di ko alam. Gutom naman ako pero hindi ko ma-enjoy tong kinakain ko eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. May bumabagabag lang sa isip ko ngayon. Ano naman? Hindi naman to big deal pero nababother lang talaga ako. Magkausap pala kayo ni Mara? Mara? Oo. Nag-chat siya sa akin tungkol sa kaibigan niya. Gusto daw niyang lumipat sa company namin. Bakit ka naman nababother dun? Hindi mo kasi nabanggit sa akin na magkausap pala kayong dalawa. Wala namang masama dun ah. Nagtanong lang naman yung tao. Hanggang ngayon ba nagkaka-chat pa rin kayo? Paminsan-minsan, nangungumusta siya. Bakit daw? Teka, nagsiselos ka ba? Hindi naman sa nagsiselos. Hindi ko lang magets kung bakit biglang naging interesado sa'yo si Mara eh. Hindi rin naman kami ganun ka-close para makapag-close siya sa'yo. May tinanong nga lang tungkol sa work tapos naging close na kami after that. Alam mo, nagsisimula ka na naman dyan sa pag-overthink mo eh. Di maganda yan ha. Sorry na. Di ko alam kung bakit ganito ko eh. Di naman ako ganito dati. Magtiwala ka lang kasi sa akin. Yun ang wala sa'yo eh, yung tiwala. Lahat kasi ng galaw ko masyado mong binibigyan ng meaning. Lahat na nangyayari gusto mo may rason. Di lahat ng bagay kailangan ng eksplanasyon ha. Ibigay mo sa akin yung buong tiwala mo katulad ng pagtitiwala ko sa'yo. Tingnan mo, matatahimik ka. Pwede bang huwag mo na lang pansinin yung mga chat sa'yo ni Mara? Bakit naman? Wala naman kaming ginagawang masama. Para lang mapanatag ako. Kristen, di dapat ako gumagawa ng paraan para mapanatag ka. Ikaw dapat ang gumawa nun kasi sariling isip mo yung kalaban mo eh. Alam ko, pero tulungan mo naman ako. Masyado ka naman nagiging controlling yan eh. Una sa mga kaibigan ko tapos ngayon pati mga taong kachat ko kailangan ko ring i-consider para sa'yo. Di na healthy yung ganun. Alam ko, pero please, kahit ngayon lang. Para namang wala kang tiwala sa akin sa ginagawa mo. May tiwala ako sa'yo. Pero kay Mara, wala. Araw-araw ko siya nakakasama kaya alam ko na kung anong ugali niya. Eh di sige, oo na. Di ko na siya kakausapin. Masaya ka na. Wala na tuloy ako ng gana. Di pa nga tayo tapos ganyan ka na umasta. Sorry.
Dear K-Love Story, aaminin ko, nagsimula akong magselos noong mga panahong yon. Noong una, sinikap kong isantabi ang lahat ng pagdududa dahil gusto kong maniwalang wala akong dahilan para matakot sa pag-uusap nila ni Mara. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na sapat na ang magtiwala ako kay Ned. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang pangambang pilit kong itinatago. Sa tuwing late mag-reply si Ned, agad kong naiisip na baka si Mara ang kausap niya. Sa bawat oras na hindi siya available, iniisip ko na baka mas pinipili niyang kausapin si Mara kaysa sagutin ako. At kapag nakikita kong nakangiting mag-isa si Mara habang hawak ang cellphone niya, kusa kong naiisip na baka si Ned ang dahilan ng mga ngiting iyon. Dahil sa mga naiisip ko, unti-unti kong iniwasan si Mara. Hindi ko na siya pinansin tulad ng dati. Naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nagkaroon na pala ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang dating magaan naming samahan bilang magkatrabaho, unti-unting napalitan ng awkwardness at pananahimik. Ramdam kong nagtataka na si Mara kung bakit ako nagbago. Pero dahil sa selos na nararamdaman ko, pinili ko na lang manahimik kaysa linawin ang lahat. At doon ko naramdaman kung gaano kalakas ang epekto ng selos. Unti-unti nitong sinisira hindi lang ang relasyon ko kay Ned, kundi pati ang samahan namin ni Mara. Hindi ko na alam noon kung ipinagpapatuloy pa ba ni Ned ang panliligaw sa akin o tuluyan na siyang sumuko. Hindi ko na kasi maramdaman ang kagustuhan niyang mapasagot ako noong mga panahong iyon. Ramdam kong unti-unti na siyang lumalayo sa akin. Sa sobrang desperada ko, ilang beses ko na siyang sinabihan na willing na akong sagutin siya. Pero palagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa raw siya ready. Ang sakit noon. Kasi ako na tong bukas ang puso pero siya na mismo ang umaatras. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na ako ang maghahabol para sa isang tao. Sobra-sobra kasi ang saya na ipinaramdam sa akin ni Ned hanggang sa parang sa kanya na umikot ang buhay ko. Sa maikling panahon, mabilis niyang nakuha ang puso ko. At nang bigla siyang magbago, para bang hinahanap-hanap ko na ang klase ng saya na naramdaman ko mula sa kanya. Nakakainis isipin dahil lagi kong sinasabi noon na magiging maingat ako pagdating sa pag-ibig. Pero kahit gaano ka pa kahanda, hindi mo pa rin talaga hawak ang puso ng ibang tao. Dumating ang araw na napatunayan kong totoo nga ang mga hinala ko. Doon ko tuluyang nakita na hindi pala sapat ang pagmamahal kung ikaw na lang ang ayaw bumitaw. Habang mas lalo kong pinangahawakan ang damdamin ko para kay Ned, mas lalo ko namang naramdamang ako ang unti-unting nawawala. Sa sandaling hinarap ko ang katotohanan iyon, nagsimula ring mabasag ang mga pangarap na matagal kong iningatan para sa aming dalawa. At doon ko natutunang may mga pag-ibig na hindi pala para ipaglaban hanggang dulo, kundi para tanggapin kung kailan sila tapos na. Kristen, anong ginagawa mo rito? Closed ang cafe ngayon ah. Closed? Bakit daw? Ay, may pumutok na electrical wiring kagabi dun sa may kusina. Inaayos pa ngayon. Ang sabi ni boss, bukas na lang daw tayo mag-resume. Bakit naman hindi niya sinabi sa group chat? Ewan ko. Ako nga rin hindi sinabihan eh. Sayang yung pamasahe ko papunta dito. Sana natulog na lang ako. Nasaan yung mga kasama natin? Nauna nang umuwi. Di mo man lang ako minessage para sana hindi na ako pumasok. Ay, sorry, nawala sa isip ko eh. Ano, tara na? Uwi na tayo. Halika na, sabay na tayo lumabas. Mara, sira ata yung flash sa CR nyo. Kristen? Anong ginagawa mo rito? Kala ko ba wala kayong pasok? Di ba dapat akong nagtatanong yan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Off mo ngayon, di ba?
Minessage ko siya. Pupunta daw siya sa QC Kako, isabay na niya ako para makatipid. Wow! Nag-uusap pa rin pala kayo hanggang ngayon? Tungkol pala Samantalang dyan. yung message ko sa'yo kanina, hanggang ngayon hindi mo pa nasisin. Di ka man lang makapag-reply tapos makikita kong nandito ka pala kay Mara? Nasa daan na kasi ako kanina nung nag-text siya. Pagbaba ko, nawala na sa isip ko yung message mo. Kaya ayun, di na kita na-replyan. Teka, Kristen. Bakit ba? Anong meron? Issue ba yun? Bawal ba kami mag-usap ni Ned? Bakit ba kasi kayo nag-uusap? Yun ang gusto kong malaman. Anong meron? Ned, hindi mo pa ba nasasabi sa kanya? Hindi pa eh. Wala pa siyang alam. Pero ako na lang mag-i-explain sa kanya. Nagde-date kami ni Ned. Ano? Anong pinagsasasabi ng babaeng to, Ned? Mag-i-explain ako. Di ba nagde-date tayong dalawa para mas makilala pa natin ang isa't isa? Yun nga ang alam ko. Tayo yung nagde-date. So, paano napasok si Mara dito? Ganun din kami ni Mara. Nagde-date din kami para mas makilala pa namin ang isa't isa. Ano ka mo? Pati kayo nagde-date? Bakit? Para saan? Anong kalakuhan to? Para makita niya kung sino sa atin yung mas bagay sa kanya. Hindi mo ba alam yun? Ganun ang tinatawag na dating, Kristen. Wow! Ano to, hanapan ng jowa? Dalawa kaming sabay for more chances of winning? Akala ko ba kaya mo ako dinedate kasi gusto mo ako maging girlfriend? Oo, pero hindi pa naman ako sure eh. Ay wow! Kaya nag-entertain ka ng ibang tao. Para ano? Para may option ka? Wala naman sigurong masama doon, di ba? Di pa naman tayo eh. O sige, hindi pa nga tayo. Pero papunta na nga doon, di ba? At ikaw naman, Mara, alam mong dinedate ko si Ned tapos papatol ka? Hindi mo magawang maghanap ng iba kay Ned talaga? Anong gagawin ko kung ako yung nilapitan niya? Eh di lumayo ka! Kunting delikadesa naman. Magkatrabaho tayo tapos ganyang gagawin mo sa akin? Kung makapag-react ka naman, akala mo inagawan ka? Bakit kayo na ba? Hindi pa naman, di ba? Technically, single pa rin si Ned ngayon kaya pwede siyang lumandi ng ibang tao maliban sa'yo. Palibhasa, wala ka pang experience sa mga ganitong bagay kaya para kang bulag na nangangapa eh. Ned, wala ka bang sasabihin? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman sigurong masama kung timbangin ko kung sino yung mas nababagay sa akin, di ba? Grabe! Nakakahiya naman sa'yo. Kailangan mo pa talaga ng choices? Pwes, wala ka nang titimbangin dahil ako na mismo magdedesisyon para sa'yo. Sa'yo na si Mara, siya na ang gawin mong jowa, total mukhang di naman ako sapat para sa'yo. Alam mo, ang tahimik na ng buhay ko tapos guguluhin mo lang ng ganito? Bakit mo ba kasi pinapakialaman kung anong gusto Tumigil niya? ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Hoy, wag mo ko pinagtataasan ng boses Pwede ha! ba? Huwag na kayong mag-aaway. Pinagsabay mo kami tapos umaasa kang walang mag-aaway? Ang kapal mo Kala mo kung sino kang gwapo? Kung ganito lang din naman palang gagawin mo sa akin, di sana hinamon mo na lang ako sa suntukan para kahit papano makakapalag ako sa'yo. Daming pinagsasasabi. Umalis ka na nga lang kung ayaw mo sa ganitong sitwasyon. Dali-dali ng solusyon. Ay, aalis talaga ako! Sana maging masaya kayong dalawa sa pinaggagawa nyo. Ang papangit nyo! Mula nang madiskubre ko ang namamagitan kina Ned at Mara, nag-iba na ang samahan namin ni Mara sa trabaho. Hindi na kami tulad ng dati at kung may usapan man, puro kailangan lang at pawang formal. Sa mga araw na iyon, sinikap kong itago ang bigat ng nararamdaman ko. Pinili kong kumilos ng normal dahil gusto kong maging maayos pa rin ako sa trabaho sa kabila ng lahat. Pinilit kong ngumiti at makisalamuha na parang normal lang ang lahat. Pero kahit gaano ko pa itago ang sakit, may mga sandaling hindi ko maiwasang manghina lalo na tuwing nakikita kong sinusundo ni Ned si Mara pagkatapos ng duty nito. Hindi kailanman ginawa ni Ned iyon para sa akin. Mas lalo pang tumindi ang sakit at inggit na naramdaman ko nang malamang kong naging magkasintahan na agad silang dalawa. Doon ko naisip na baka kaya niya ako agad na palitan ay dahil hindi ako pumayag sa mga pagkakataong inaaya niya akong gumawa ng bagay na hindi ako komportable. Habang tumatagal, umabot sa 5 buwan ang relasyon ni Ned at Mara. Sa mga panahong iyon, unti-unti ko ring tinanggap ang lahat at kalaunan ay natuto akong mag-move on. Hanggang sa dumating ang araw na may isang balita akong nalaman mula sa kanilang dalawa. Dear Kalye Love Story. Sa mga panahong iyon, inakala kong unti-unti ko nang naiiwan sa likod ang sakit na minsang sumira sa tahimik kong araw-araw. Tinanggap ko nang may mga bagay talagang hindi para sa atin, kahit matagal pa natin iyong inasam.
Pero may mga balitang dumarating na kayang ibalik ang gulong akala mo ay natapos mo na sa loob mo. At sa araw na yon, muli kong makakaharap ang isang katotohanang hindi ko naisip na babalik pa sa buhay ko. Ba naman tong counter? Dumi-dumi. Di marunong maglinis. Grabe naman makapagdabog. Ano ba problema mo? Wala akong problema. Kayo ang may problema sa akin. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Akala nyo ba? Hindi ko naririnig yung mga sinasabi nyo sa likuran ko, ha? Alam ko nang pinagchichismisan nyo ko. Una sa lahat, hindi ako kasama sa mga nang chichismis sa'yo, no? Pangalawa, wala na akong paki sa nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi kita kailangan pagchismisan. Nagmamaang-maangan ka pa. Alam mo na nga yung nangyari. Aminin ko, may nasagap akong balita. Hiwalay na raw kayo ni Ned? Oo, wala na kami. I'm sure masaya ka na dyan. Hindi ako ganong tao. Sus, kunwari ka pa. Alam mo, Mara, hindi naman ako masamang tao katulad ng iniisip mo eh. Oo, nasaktan ako nung naging kayo ni Ned. Pero matagal na yun. Naka-move on na ako. Actually, wala na nga akong galit na nararamdaman sa'yo eh. So, kung iniisip mo na sobrang saya ko ngayon dahil hiwalay na kayo ni Ned, pues hindi. Ano naman ang mapapala ko sa hiwalayan nyo? Wala naman eh. Karma ko na siguro to. Eh ano ba kasing nangyari? Promise, yung tungkol sa hiwalayan nyo lang talaga yung nabalitaan ko. Gusto mo lang din chumismis eh. Kung ayaw mong i-share, okay lang. Pero mas maganda yung mailabas mo yung sama ng loob mo kaysa nagdadabog ka dyan. Nalaman ko, pamilyadong tao na pala siya. Si Ned? May pamilya? Oo. Nasa probinsya nila. Kaya pala weekly siyang umuuwi doon, hindi dahil para sa nanay niya, kundi dahil may asawa at 2 anak na siya. Oh my gosh, hindi nga. Bakit hindi man lang natin naamoy na may asawa na pala siya? Eh magaling magtago yung loko eh. May 2 Facebook siyang gamit, isang personal account para sa pamilya at mga kaibigan niya sa probinsya, isa naman para sa trabaho at sa mga kakilala niya dito sa Maynila. Grabe, ang sakit naman nun. Paano mo nalaman na may 2 siyang Facebook? Inopen ko yung cellphone niya habang nasa CR siya. Ibang Facebook yung nakalogin. Anong ginawa mo? Kung ikaw tahimik na umalis, ako? Hindi ako pumayag na hindi ako makabawi sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa ko, ha? Liga, dun tayo sa break room, ikukwento ko sa'yo. Mara, ikaw na sunod, tapos na ako maligo. Ano to? Ano yan? Ba't mo hawak cellphone ko? Amin na nga yan. Tinatanong kita, ano to? Anong ano? Ayusin mo tanong mo para maintindihan kita. May iba ka pa palang Facebook? Ha? Wala. Wala na ako ibang Facebook. Eh ano yung nakita ko dyan sa cellphone mo? Bakit may ibang Ned dyan? Wala to. Dami account ko lang to. Dummy account? Na family picture ang nakalagay sa cover photo? Tapos nung 2019, ang profile picture mo ikaw at yung asawa mo nung kasal nyo? Teka, magpapaliwanag ako. Ano yung papaliwanag mo? Nakabit mo ako? Kapal din ang pagmumukha mo no? Ang lakas ng loob mong landiin ako tapos all this time kabit lang pala ako? Wala namang masama basta hindi tayo mahuhuli. Anong walang masama? Ginawa mo akong kabit! Walang yaka ang kapal ng mukha mo! Lintik ka! Ang sama mo! Pinagkatiwalaan kita eh! Nasira yung pangalan ko dahil sa'yo tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Alam mo ba kung gano'n nakapangit ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko, ha? Tapos malalaman ko, pamilyado ka ng tao, gagawin ng pa ako kiniga, hayop ka! Aray ko! Aray ko! Tigilan mo nga! Uminahon ka nga! Huwag mo ako sinisigawan na buwisit ka! Huwag kang umastang matapang sa harapan ko ngayon! Akala mo matatakot mo ako sa lakas ng boses mo, ha? Hindi! Pwede naman nating ipagpatuloy tong relasyon natin. Hindi ako kabit, tandaan mo yan! Hindi ako papayag na maging kabit ng sino man, naiintindihan mo? Kaya tong relasyon na sinasabi mo, wala na to. At yung pamilyang tinatago mo, bilangin mo na masasayang araw mo dahil sisiguruhin kong makakarating to sa asawa mo. Teka lang naman, Mara. Sisirahin mo pamilya ko dahil lang nasaktan ka? Oh, bakit? Ikaw lang ba may karapatang manakit, ha? Balang araw magpapasalamat sa akin ang asawa mo dahil maliligtas siya mula sa cheater na katulad mo. Sandali lang naman, Mara. Pag-usapan natin to. Kung ako sa'yo,
Asawa mong kausapin mo bago pa niya malaman ang totoo. Diyan ka na nga! Hayop ka! Dear Kalye Love Story. Sa huli, nakita ko ring may kabutihang naidulot ang lahat ng nangyari sa akin. Oo, nasaktan ako ng maaga, pero mas mabuti na rin iyon kaysa hayaan pang lumalim ang sugat na iniwan nito sa puso ko. Kung ako ang napunta sa sitwasyong dinanas ni Mara, alam kong hindi ko rin kakayanin iyon. May mga pagkakataon talagang inilalayo tayo ng buhay sa mas mabigat na sakit kahit sa simula ay hindi natin iyon maintindihan. Hindi ko man ikinatuwa ang nangyari kay Mara, umasa pa rin ako na nagsilbi sana iyong aral sa kanya, na huwag kunin ang taong hindi naman talaga para sa iyo. Dahil ang maling ginagawa, may kapalit din sa tamang panahon. Sa ngayon, maayos na ang buhay ko at mas pinili kong mag-focus muna sa sarili ko, sa pamilya ko at sa mga pangarap ko. Nagsimula rin akong sumubok ng mga bagong bagay, mga bagay na dati ay hindi ko nagagawa dahil sobrang nakasentro ang atensyon ko kay Ned. Natutunan ko ring mas pahalagahan ang sarili ko bago ang iba. At natutunan kong hindi kailangang madaliin ang pag-ibig. Alam kong darating din ang tamang tao para sa akin. Isang taong handang maghintay at mamahalin ako ng buong buo. Sa ngayon naman, kontento na ako sa pagiging masayang mag-isa. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-subscribe sa bago naming channel para masubaybayan pa ninyo ang iba pang mga kwento at video namin. Maraming salamat po. Ang inyong kabarangay, Kristen. Dear Kalye Love Story, sa lahat ng pinagdaanan ko, doon ko natutunang hindi lahat ng sugat ay dumarating para tuluyan tayong wasakin dahil may mga sakit na nagtuturo rin sa atin ng katotohanan. May mga taong nawawala sa atin, hindi dahil kulang tayo kundi dahil inilalayo lang tayo sa pag-ibig na hindi pala talaga para sa atin. At habang mas pinipili kong pahalagahan ang sarili ko, mas lalo kong naiintindihan na ang totoong pagmamahal ay hindi hinihingi o ipinaglalaban sa mali. Dahil kapag tama ang pag-ibig, kusang darating ito at mananatili ng hindi mo kailangang pilitin.